Actually, there's a big issue on the unconstitutionality of the budget kasi na-overtake ng ng public works yung ating education sector. So pinag-aralan ko, I tried to work back. Sabi ko, hanapin ko nga yung Bicameral Conference Committee report. So nasa aking email pala, napadalahan pala kayo ng email lahat noong December 11 and I was here in Davao the time. So, nung binuksan ko yung Bicameral Conference Committee report to study kung bakit lumaki yung public works, yun ang unang nakita ko kasi sa annexes pa lang, sa attachment, page SP11, malapit lang doon sa first few pages Blanco kagad ang nakita ko. So, I was shocked. Then, hinanap ko, ang daming blanco sa Bicameral Conference Committee report. So, all in all, there were 13 pages na may mga blank and 28 blank items yung nakita ko. Ayun. So, usually magkaiba yung figures na ma-approve ng House then iba din yung figures na approve ng Senate. So, because they have different output, different results, gagawa yan ng Bicameral Conference Committee. Yung Bicameral Conference Committee mag-meet na para sila ang mag-reconcile ng differences. So yung Bicameral Conference Committee is very important because that will reconcile or harmonize the two different versions of the two houses. So pagkatapos ma-reconcile yan, gagawa yan ng Bicameral Conference Committee report. Yung Bicameral Conference Committee report, once approved and finalized by the members, pipirmahan nila yan. Then i-ratify yan ibalik yan sa plenary ng both houses. May problema kasi yung na-pirmahan at saka yung na-approve na Bicameral Conference, may mga blanco. That is the main basis or the foundation of the final General Appropriations Bill or the General Appropriations Act na pinirmahan ng Presidente. Pero nung pinirmahan po ng Presidente ay kompleto na po ang mga nakasulat doon. Yes, walang blanco because they are two different documents. Itong Bicameral Conference Committee report ang merong blanco. But how did they come up with figures na nilagay doon sa GAA na kompleto na may mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report? Because your Bicameral Conference Committee report reconciles the two versions. Hindi ka pwede maglagay ng figures doon sa GAA na wala dito sa Bicameral Conference Committee report. At ano nga uli yung parang naging papel mo nung nag-work ka sa DBM? Para may konting naman background yung mga viewers natin. So I worked in DBM for an entire administration nung term ni President Aquino. So ako yung nag-head nung technical unit. So yung technical unit basically yung in charge doon sa budget policies throughout the whole budget process, simula sa pag-prepare habang undergo ng legislation, execution, yan. So, yung mga budget request, kami po yung isa sa mga teams na nagre-review ng mga budget releases. So, all in all, medyo nadaanan ko na halos lahat ng budgets ng lahat ng ahensya, pati yung mga subsidies ng GOCC, subsidies ng LGU. So, yan. Kaya po tayo familiar sa pagbabasa ng national budget. Okay, sige, pag-usapan natin. Tama ba itong claim nitong si dati Pangulong Rodrigo Duterte? O tama ba yung sinasabi nitong si Bongbong Marcos na nagsisinungaling ito si Tigop? Mukha naman kasi may bahid ng katotohanan yung sinasabi ni Tigop. Actually, dalawang dokumento kasing magkaibang dokumento yung pinag-uusapan ni President Duterte at ni President Bongbong Marcos. At least dun sa nakita ko na version ng Bicameral Committee report, meron ngang mga blank entries, particularly sa budget ng Department of Agriculture. So, more than 5 yung nakita ko. Siyempre, hindi naman exhaustive yung pag-review ko, but confirmed na merong mga blank entries. At issue iyon na ni-raise dahil, at tama lang na i-raise dahil yung specific amounts po na nasa national budget natin, whether that's the proposed version o yung i-ratify ng Kongreso at later on yung pipirmahan ng Presidente, importante yun. Kasi yun yung tinatawag natin in technical terms na appropriations. Pag babalangkas ng budget, ibig sabihin, bawat item sa budget, bago yan i-propose, bago i-submit, bago i-approve ng kahit sino, may numero dapat. So valid actually yung issue na bakit may mga blanco doon sa budget specifically ng Department of Agriculture. I saw the version that had signatures of the BICAM members. So may blank talaga? So I suppose official yun, pero yun nga, may mga blanks. At ang mga blanks na to ay specifically doon sa section on the amendments sa budget ng Department of Agriculture. Okay. Hindi ba regular ngayon kung yung BICAM report meron blank entries? Yes, sa totoo lang sa trabaho ko rin sa pagbabantay rin ng budget during budget legislation. Ngayon lang ako nakakita ng ganun kadami na blank entries. Pero sabi ko nga, kina Shelo tsaka kina JC, proof rin talaga na hanggang sa kahuli-huli ang sandali.
ng budget legislation. Meron talagang mga pinagpapalitan. Si Senador Amy Marcos ang unang nagsabi na may mga blanco sa BICAM report kaya hindi niya ito pinirmahan. Maging siya raw ay nagulat dito. Kumalma nga ako at tuluyang hindi ako pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GAA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GAA mismo na napirmahan.